Hi guys, it's me again, Lindsay Pomoseno, your Contratista girl. So today, nandito tayo ngayon sa Circuit Makati. So this property is under po ng Ayala. So tignan natin guys kung paano namin i-makeover ang unit na to. Hi mga ka-elite! Welcome to my YouTube channel. So for today's video guys, papakita ko sa inyo kung paano namin na-renovate or nag-minor renovation dito sa unit sa Ayala Circuit, Makati, specifically Callisto Tower. So this unit is a 64 square meter, 1 bedroom. And by the way, story time muna tayo sa aking client. So this client is almost 10 years ko na siyang client. So, way back 2016, nung nasa SMDC pa ako, bumili na siya sa akin ng unit. Hindi lang isa, hindi lang din dalawa, basta multiple units. And then additional, ito ng unit ng under Ayala. So, lika, tara, samahan niyo ako kung paano namin i-renovate ang unit na to. So, isi-share ko rin pala sa inyo guys na nakuha ko na yung renovation ban natin. So, meaning, okay lahat ang naging flow, gapang ng mga kuryente, and then yung mga installation natin, wala tayong na-violate or na-damage dito sa unit na to. But by the way din pala, this unit is naging major renovation yung tawag sa kanya ni admin or ni engineering since naglagay tayo ng mga extra outlet and then switches natin. So on this side guys, sa kitchen side ng unit na to is naglagay lang kami or nag-install lang kami ng backsplash, install ng range hood niya. And then guys, here, before, vacant lang to, provision talaga siya sa cook range natin. Instead na oven yung ilagay, nag-decide na lang si client na cooktop tayo, induction cooktop, and then mga drawers siya na lang para makapag-store pa siya ng kanyang mga utensils, mga kitchen and dining wares niya. And then of course, para at least magbigay lang din ng additional light dito sa side na to, nag-install lang din naman kami ng mga T5 lighting dito under cabinet. So here, sa side na to, ganun din, naglagay kami ng T5, and then backsplash lang. Ito guys, existing na to ha, kasama na siya sa deliverable ni Ayala. Ganun din, under cabinet natin or yung mga base cabinet natin, hindi na rin siya ginalaw. Okay, and then on this side, sa ating microwave area natin, ito guys, etong ilalim na to, yung pinagpapatungan ni microwave, nilaglagay kami ng bago. Nag-fabricate kami ng bagong microwave shelves niya. And then of course, 8.2, naglagay kami ng 8.2 na refrigerator, 23-liter na microwave oven. Ito, existing na to, kasama na sa deliverable. Okay. And then here, sa ating mini pantry ni client, para at least makapaglagay lang din siya ng mga, kung lalagyan niya to ng mga kanyang mga stocks or mga cleaning materials, pwede rin. Nare-remove din yan guys ha, para at least na kung ano man yung gustong ilagay ni client, mataas man siya or maliit, na-a-adjust, nagiging multi-purpose pa rin ang ating pantry cabinet. Ganun din dito sa taas. Okay. Before I forget, guys, puntahan natin yung storage ni client. So, sa storage ni client, yung stock room or storage room ni client, naglagay lang naman kami. Wala kami talagang halos binago dyan. Nag-install lang kami ng 7 kilos na automatic, fully automatic na washing machine. So, yun lang. Then, isusunod natin dito sa ating ginawang ledge. So, sa part na to, naglagay lang kami dito ng wall accent. Of course, meron tayo ditong mirror. And then, we have dito ng ating mga shelves with profile lighting tayo. Hanggang ilalim yan. So, by the way, ito mga push to open po ito. Okay? And then guys, ito, i-highlights ko lang din yung iron works or steel works na ginawa namin dito sa unit na to. So, bali kami mismo ang nag-fabricate na nito. Gumamit kami ng 3/4 by 1 inch na tubular. And then, of course, nag-spray paint po kami dyan. Even po dito sa dining table natin, si dining table natin is 6-seater po siya.
Ito, binili lang namin, of course, na ready-made. And then, ito, nagpapabricate ako. And then, yung pinaka-base niya sa ilalim is also, nagpabricate po ang aking grupo. So, ganun pa rin, fabricate, and then, spray paint po tayo. And then, ayan, naglagay din kami dito ng kanyang ilaw dito sa upper part na to. And then, of course, guys, kung mapapansin nyo, yung ilaw niya dito na track light, hindi po yan hindi po yan drop ceiling or kung ano man. Talagang direkta po namin in-install yan dahil nga medyo budget din po kasi yung naging budget din po yung unit na to, medyo budgeted lang din po talaga si client. So sige, instead na magda-drop ceiling tayo or maglalagay tayo ng cove lighting, track light na lang po yung ginawa natin. Maganda naman at maayos naman yung kinalabasan nung part ng ceiling natin. Nakapagbigay pa rin siya ng ganda, na-enhance pa rin, nagbigay pa rin ng liwanag sa unit na to. Diba? So let's proceed dito sa side ng ledge ni client. So instead na console table yung nilagay namin, of course, para at least may function pa din yung kanyang multi-purpose pa din, yung kanyang side dito sa console side niya, with wall art piece natin dyan, and then fabric cream yung ating ginamit, na may texture siya dito sa ating backing. And then we have here yung drawers. And then dito sa side na to is yung kanyang dalawang shoe cabinet niya. And then of course, para at least mas ma-enhance yung art na to, yung wall art piece natin, is naglagay tayo ng bar light dito para at least mas ma-emphasize yung ganda ng ating wall art. Okay? So, ito yung bedroom ni client. Later ko papasilip sa inyo, guys. Pero again, wala naman kami halos binago din sa bedroom ni client. So, dito tayo sa TV side ng unit na to. So, on this part, guys, naglagay lang naman din kami ng another shelves dito. Of course, we have the profile lighting dyan. And then, we have the UV board backing natin. And then, we have trimming dito na gold. And then, 55 inches, of course, na TV. And then, dito sa another ledge niya dito, and then mga storage natin. Ayan. Okay. Tapos guys, ito, column kasi to, nilagyan lang para hindi lang siya maiwan dito sa side na to. Yung look niya is para mag-balance ba. Nilagyan lang namin siya or tinapalan na lang namin siya rito ng another wood natin. Laminated marine wood natin. And then guys, highlights ko rin pala ha. Yung ilalim natin, kung makikita nyo, naglagay kami dyan ng mga T5 light para at least may underlight pa rin tayo dyan na nakakadagdag ng liwanag dito sa unit na to. And then here, yung center table natin, again, pinabricate po namin yan. Yung paa, yung pinaka-metal works niya. And then of course, nagpapabricate lang din ako ng kanyang glass, pinaka-glass top niya. And then here guys, ang ganda ng sofa na to. Ang ganda ng sofa na to na 50 by 95 yung haba nito. Customized guys sa under Uratex po iyan. Okay? Ang ganda ng kulay niya. And then here guys, ito instead na yung yung curtain natin, before kasi talagang I usually pa-install ng customized. Pero since nga medyo talagang budget yung unit na to, talagang binili lang namin siya na ready-made. And then, nag-install na lang kami ng curtain track dito. And then guys, ito, ang ganda nung ilaw na to. Diba? Ang liwanag niya, though hindi kami naglagay ng cove light, drop ceiling, pin lights, ganyan, or down light, yung track light niya sa side na to guys, nagbigay siya ng aliwalas. Ang ganda nung kinalabasan niya pa rin. Kahit medyo, again, budget yung ating naging rito sa unit na to. Okay, dito sa part na to, nag-install lang kami dito para at least hindi lang siya plain talaga. Naglagay kami ng wall framing dito o yung slate framing na tinatawag natin. So this one guys is only 1 inches lang to ha. Hindi yung mga makakapal talaga. Though malaki yung unit na to, pero mas maganda na inilalagay lang talaga sa mga wall framing is yung mga 1 inch lang talaga na kapal or taba nung kanyang nitong wall framing na to. So of course, naglagay lang din naman kami ng side table dito. Okay, and then lastly, punta tayo sa
bedroom na ni client. So, sa part na to, guys, wala kaming halos ginawa. Naglagay lang din naman kami dito ng naglagay lang naman din kami dito, nag-install kami dito, customized na bed niya. Tapos ito, i-open nga natin ng konti to para may liwanag pa rin tayo kahit konti. Okay. Ayan. So this one, sa side na to guys, headboard tayo, pero yung headboard niya, nag-customize kami na may lagayan pa rin siya doon, di ba? And then, of course, patungan niya dyan. And then this one is a queen size bed. Again ha guys, hindi ako talaga naglagay ng sangkaterbang design or burlolo or kung ano man po dito sa unit na to. Kasi I just want to share lang din yung works namin, kung ano yung itsura niya. Kung kahit walang mga ayos, walang mga figurines or whatsoever na yan. So yan, customize tayo ng marine laminated wood natin. And ito, pull out siya. Ayan, with the Uratex. Bali, queen size bed dito. And then this one is yung Uratex natin na single bed. So, customize din po namin lahat yan, guys. Ayan, mabigat. Okay. So, dito, wall frame lang tayo. Wall accent lang tayo with the fluted panel. And then, ito, workstation niya na naglagay din kami ng ilaw dito para sa study table side niya. Guys, nakahang siya talaga ha. Nakahang siya. Why? Kasi, pag naglagay kami dito ng pinakapaan niya pa, ng pinaka-support niya, hindi na natin ma-access to. Eh, di ba? Sayang naman yung space kung para lang sa paa. Since matibay naman to, may kapit sa wall na to, and then, dito sa side na to, yun din naman. Ito yung pinaka naging foundation ng ating study area dito or yung workstation natin. So, yan. Mini cabinet niya lang din dito. Tapos, of course, ayan, naglagay din kami ng ready-made na curtain natin. And then, of course, dito guys, sa side na to is, naglagay lang kami ng 1 HP na inverter window type. Kasi yan lang talaga, window type plus inverter sa labas na 2.5 HP. To cover yung, para sapat, para mapalamig niya yung buong unit. And then, ito guys, is, ito yung ACCU niya na, yung aircon niya, yung condenser nandiyan. Okay. Here is the cabinet. Yung cabinet, hindi po to kasama sa ginawa namin. Kasama na po ito sa deliverable ni Ayala. Maganda naman yung kanyang mga cabinets dito. So, pinabricate din po namin yan para at least may patungan pa rin si client sa side na to. Ayan. Sa bathroom, guys, again, deliverable ni Ayala is almost kompleto na siya. As in, no need to install for shower enclosure, mirror, hindi na din. Maayos na siya, guys. Ito yung, ganito yung deliverable ni Ayala po talaga. So, basta naglagay lang din naman kami dito ng sa ilalim niya is the multi-point na heater natin. Kasi lahat naman po ma-access niya na. Ito, umiinit po yan. Si bidet, of course, hindi. Ayan. And then, ito yung shower enclosure niya na kasama na rin dito sa deliverable. Pati yung shower head niya, shower set niya, is meron na rin po dito sa loob. So again, thank you so much, Sir Sang, for trusting me to handle your unit for almost 10 years doing business with you. Thank you so much. And then again, guys, kung gusto niyo ng ganito kagandang project, ganito kapulidong project, please contact me to this number or message me to my Facebook account, Elite Homes Renovation. Till my next vlog.